Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa bawat isa na nagpakita ngayon sa ating church. Muli po ay bago po tayong series, pero bago at lahat ay salamat po sa ating Tito Lindy. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Ganda po na kanyang introduction, but all glory belongs to our Lord. So batiin mo nga yung katabi, sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon. Amen, amen, amen. So gaya nga po na nabanggit ng atin pong, muntik ko na masabing Pastor Lindy, si Bishop Eli po, gaya po na naipanalangin natin last week, sila po ni Pastora Divine ay mag-i-start po ng gawain sa LA. So palakpakan po natin si Lord. So ngayon po ay Saturday pa lang po doon. So nag-gather na po sila ng ilang mga friends natin. Yung iba po mga taga-Zion na dati nating kasama, nag-fly na po papunta sa kanila doon. Meron pong pinrovide si Lord na isang tahanan doon. Kaya masasabi natin na mukhang nire-ready talaga ni Lord ang lugar na yun para sa ating lahat. In fact, mga kapatid, pag tinignan po natin tong picture na to, makikita po natin dyan ang isa sa mga kamag-anak natin at ang panganay na anak po nila Ninong Vic tsaka nila Ninang Levi. Palakpakan po natin si Lord. Sakto po nandun po, so may sasakyan po silang ginagamit, kaya we praise God. At pag-pray nyo po, dahil pagkatapos po ng linggong darating, of course, na-advance tayo sa kanila. Pagka Monday po ay lilipad na po sila papunta po sa lugar kung nasaan sila Tito Paulo tsaka sila Sir John Chris. So palakpakan natin si Lord, magkikita-kita po sila doon. Kaya mga kapatid, so welcome natin ngayon ang presensya ng Panginoon sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. Ang tatalakayin po natin ay tungkol sa mga warning, tungkol po sa salita ng Panginoon para sa buhay nating lahat. Pinag-usapan po natin ng mga nakaraang linggo, maikli lang po yung series natin, di po ba, yung Lord Heal My Heart. Nasabi natin doon na ang puso po natin, mga kapatid, ay nagpapagana ng ating pagkatao. Nilikha po tayo ng Panginoon na perfecto ang ating puso. Pero pumasok po ang kasalanan dahil desisyon natin, kaya nasira na po ang buhay nating lahat. Sino po dito yung kagaya ni Pastor Eldan, makasalanan pa din? Amen? Yes. Pero sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, pinatawad tayong lahat, may plano ang Panginoon, at para pagalingin tayo, kailangan natin lumapit sa Kanya, maunawaan na pwede niyang baguhin ang puso ng bawat isa sa atin. Ngayon, siguro marami po sa atin nag-pray, Lord, heal my heart. Tanungin ko po kayo, sino po dito sa mga oras na to at mga nakarang araw, nagpe-pray po kayo ng Panginoon, pagalingin niyo po ang aking puso. Amen? So pag-usapan po natin, warning from the Word of God. Bakit po? Bakit nagbe-break ang puso natin? Bakit tayo nagiging broken-hearted? We are not talking about yung pag-ibig, ganyan, posibleng yung mga dreams natin, yung mga prayers natin, di natin natatanggap, nakukuha. Bakit tayo nabo-broken heart? Kasi nga, meron palang mga warning sa buhay natin na hindi natin pinapansin. Sabihin nga po natin ng malakas, warning. At alam niyo po, ang tanging magbibigay ng warning sa iyo at sa akin ay ang warning mula po sa salita ng ating Panginoon. Kaya i-consider po natin itong mga susunod na pag-aaral natin na talagang paalala ng Panginoon na meron pala siyang manual sa buhay natin at maganda po na pakinggan natin at sundin natin ang mga ito. Alam niyo po, ang isa sa mga nakakatuwang karakter ng mga Pilipino ay, napapansin niyo ang Pilipino, hindi masunurin sa batas. Naniniwala po ba kayo dyan? Meron na stoplight, may segundo na, tatawid pa din. Tapos kapag halos mabangga na ng sakyan, papagalitan pa yung sakyan. Pero syempre dapat talaga magmabagal yung sakyan, di po ba? Isa pang warning, mga kapatid, tignan po natin ito. Sabi ng enforcer, di mo ba nakita yung red light? Sabi ng driver, nakita ko. Sabi ng enforcer, ba't di ka huminto? Kasi di kita nakita, right? Ang kulit pa naman ng mga enforcers natin, di po ba? Salamat po sa mga buhay nila. Pero napapansin niyo po, instead na yung most of them to help us na i-navigate yung traffic na mas maayos, nakatago po yan. And then bulaga, lilitaw na sila. Pero alam niyo po, yung pa nakakatuwa, wag na tayong lumayo sa church na lang. Sabi ng pinto natin sa harapan, pool. Bakit mukhang sira na yung banda doon? Mukhang may nagpupush pa din. So practice muna tayo, mga kapatid. Anong tawag dito? Ha? Ganun tayo lahat. Hindi pwedeng ako lang. 1, 2, 3.
Okay. Pagpapasok po sa pinto ng Zion, yung paakyat na, anong dapat gawin? Paano ulit? Okay. Palakpakan niyo po ang bawat isa. Salamat po sa participation. Those are the things na mukhang kailangan nating i-practice. Pero parang minor things lang yan ng buhay, di po ba? Sa buhay natin, napaka-dangerous kapag hindi mo sinusunod ang ating Panginoon. Kaya lang po minsan inisip natin na parang yung warnings ni Lord ay judgment. Hindi po totoo yun. Ang mga warnings ni Lord sa atin ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal at ng concern sa bawat isa sa atin. Kaya pag-usapan po natin mga kapatid ngayon, what are some warnings mula sa ating Panginoon? At bilang paggalang po sa kanyang salita, okay lang po ba na tumayo tayong lahat? Babasahin po natin ito. Mula po sa chapter 19 ng Book of Psalms, mula 7 hanggang 11. Sabi po sa 7 ay, ang batas ni Lord or yung instructions or yung kanyang salita, ang batas ni Lord ay perfect, nagbibigay ng bagong sigla. Maaasahan ang teachings ni Lord, nagpapatalino sa walang alam. Ang mga batas ni Lord ay tama, nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis, nagbibigay liwanag sa isip. Ang paggalang kay Lord ay mabuti, mangyayari ito forever. Tama ang mga desisyon ni Lord at lagi yung patas. Mas mahalaga pa yun sa gold. Sa pinakapurong gold, mas matamis pa sa honey. Sa pinakapurong honey. At dahil sa mga teachings na ito, nawawarningan ang iyong lingkod. May magandang reward pag ito ay sinunod. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon, salamat po. Mapag-aaralan po namin ang ilang bahagi ng inyong salita. At dalangin po namin na ito po'y manatili sa aming mga puso. At nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang kumilos po sa aming kalagitnaan kahit po sa mga nakikinig sa aming live stream. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen, amen, amen. Makaupo na po tayo. Amen. Tignan po natin ang ilang mga katotohanan tungkol po sa warning ng ating Panginoon. Pinapakita po ng psalmist, ibig sabihin po ng psalmist yung sumulat ng specific na psalm nito, na ang word ni Lord ay talagang may mga power or may mga iba itong description para sa atin. Because in verse 7, sabi po sa Psalm 19, the instructions of the Lord are perfect. Sabihin nyo nga po ulit, perfect. Sabi doon, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. So ano po yung meron sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Sabi po dyan, perfect, reviving. So ang salita ng Panginoon pala ay nagre-revive sa ating katawan, sa ating kaluluwa. Ang salita ng Panginoon ay trustworthy, maasahan. At git sa lahat, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng kaalaman sa bawat isa. Napaka-sweet, napaka-precious ng salita ng Panginoon, di po ba mga kapatid? Ngunit ang sabi po sa verse 8, kasunod na verse, the commandments of the Lord are right. Sabi nyo nga po ulit, right. Yes. Bringing joy to the heart. Sabi nga po natin, joy. Yes. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. So pag binasa niyo po yung 7 and 8, parang napakalambing, napaka-sweet ng pagbibigay ng psalmist ng words na ito para sa ating lahat. Pero makikita po natin in that very same psalm, nandun po ang warning na ibinibigay para sa ating lahat na sumusunod sa ating Panginoon. Dahil ang sabi po sa verse 11, they are a warning to your servant. Isa itong paalala sa lingkod ng Panginoon. A great reward for those who obey them. Na meron sinasabi ang Panginoon na meron siyang magandang promise sa atin, sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Sa translation po natin kanina, at dahil sa mga teachings na ito, nawawarningan ang iyong lingkod. May magandang reward pag ito ay sinunod. Kaya pag-usapan po natin, ano po yung mga katotohanan na pwede nating makita sa warning ng Panginoon? Number 1, God's warning shows His wisdom and
mercy. Yung warning, sabi natin kanina, parang iniisip natin, ginajudge ka. Winarningan ka, parang ang tinutulig sa. Hindi po eh. Dahil pag nakita natin ang warning na makakatulong talaga sa atin, ang word ni Lord nagbibigay ng great reward sa buhay mo at sa buhay ko. Pinapakita nito na pag binigyan tayo, sinabihan tayo ng warning ng Panginoon, mahal niya tayong lahat. Nagpapakita ito ng kanyang kabutihan, na ang kanyang salita ay regalo para sa ating lahat. Nagpapakita po ito ng kanyang habag sa bawat isa. Kaya pag titignan po natin, even sa Bible, Genesis pa lang, meron ng mga early warnings ang Panginoon sa ilang mga specific na character natin doon. Naalala niyo po yung warning ni God kay Adam at Eve? Naalala niyo po yon? Sabi niya, pagka-create niya sa lalaki at sa babae, inilagay sila sa Garden of... Anong tawag po sa garden na yon? Eden. Sabi po sa Bible study namin, Garden of... Dumugtong siya. Eternal garden. Sabi ko, hindi yon, dahil hindi na eternity yon, tapos na yon. But the garden was called Garden of Eden. Tapos nilagay ni Lord God ang tao sa garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Sinabi niya sa tao, pwede mong kainin ang lahat ng prutas sa garden, except sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung anong mabuti at masama. At ito yung pinakasolid na warning niya sa parting ito. Huwag na huwag kang kakain ng prutas ng punong iyon. At binigay naman kaagad ng Panginoon kung bakit. Pag kumain ka nun, mamamatay ka sa araw ding iyon. Naalala niyo po, they didn't heed the warning, kaya pumasok ang curse sa buhay ng sangkatauhan. Sino po dito yung makakaalala ano ang curse ng Panginoon sa kababaihan? Pag sila'y manganganak, ito'y magiging sobrang hirap. Meron pang pangalawa, naalala niyo po, ang kanilang asawang lalaki, kahit pinapangunahan sila, gugustuhin pa ring makasama. Sa mga kalalakihan po, naalala natin ano ang warning sa atin? Para ikaw ay makakain, kailangan mong magtrabaho. Sabihin mo sa iyong katabi, magtrabaho tayo. Okay? Yun po, tas, di ba ang sabi doon, when you toil the ground, may thorns, masasaktan ka. So ang pagtatrabaho ay talagang sometimes painful. Iyan ang curse ni Lord sa atin. Hindi nakinig eh. Hindi naman fault ni Lord, mga kapatid. Di ba na nagkasala sila? Because God gave everything that they need. Lahat ng food para maging strong sila, maging healthy sila. Nandun lahat. Kaya lang sabi ng Panginoon, wag lang kayo kumain sa isang puno. Wag kayong kakain doon. At kumain pa talaga. Nag-share pa sila. At nagsimula ng pagsisihan, pumasok na ang curse sa atin. At mas makikita natin yung pangit na effect ng curse na yon due to a couple's disobedience sa Panginoon. At nakita natin ito kagad sa kanilang anak na si Cain. Naalala niyo po, humihingi ng alay ang ating Panginoong Diyos at nag-alay po si Cain at si Abel. Mas nagustuhan po o mas pinaburan ng Panginoon ang alay ng mas nakakabatang kapatid na si Abel. Tapos sabi ni Lord kay Cain, bakit ka nagagalit? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung tama ang ginawa mo, sabi ng Panginoon, masaya ka sana ngayon. Pero dahil mali ang ginawa mo, ito po ang warning ni Lord. Nandiyan na ang kasalanan. Parang mabangis na hayop na nag-aabang sa pinto. Gusto niyang kontrolin ka, pero nais ng Panginoon, dapat matalo mo siya. Ang pinakamasaklap pong nangyari ay talaga nag-give in sa hatred si Cain at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Winarningan na magbantay sa kasalanan. Nandyan lang siya sa tabi. Pero hindi nakinig, nahulog sa kasalanan. Cain was warned. Beforehand, napakabuti ng Panginoon sa warning. Hindi siya nakinig. Kaya yung trajectory tuloy ng buhay ng sangkatauhan ay talagang bumulusok pababa simula ng mga panahon na yon. At wag po natin kakalimutan ang isang eksena na kung saan napakasama ng isang city na ang pangalan ay Sodom at Gomorrah. Sabi ni God kay Abraham, talagang tutupukin ko ang bayan na ito. Nakiusap pa, nakipag-bargain pa si Abraham. Pero sabi ng Panginoon, talagang kailangan sunugin ko ito dahil sa kanilang certain na kasalanan. At ang bilin kila Mrs. Lot ay, alis kayo dyan. Ibig sabihin, yung family ni Lot, yung
nephew or pamangkin ni Abraham is spare ni Lord. Alis kayo dyan. Kaya lang mga kapatid, nung sila'y sinusunog na yung kanilang bayan, ito po yung nangyari. Tinupok niya ang mga city na yon at buong valley, si God po ito. Kasama ang lahat na nakatira doon. At lahat ng puno at halaman. Kumbaga wala talaga matitira. Pero lumingon ang asawa ni Lot. Kaya nanigas siya at naging estatwang asin. Pastor, bakit naman napaka-brutal yata ng Diyos na ginawang ganyan ng asawa ng pamangkin ni Abraham? Hindi ba sila dapat i-spare? Huwag po natin kakalimutan na meron pong verses bago sa 26 na ang sabi ng anghel sa kanila, tumakbo na kayo, iligtas nyo ang mga sarili nyo, at ano pang warning? Huwag kayong lilingon at huwag kayong hihinto sa valley. Pumunta kayo dire-diretso sa mga bundok para di kayo mamatay. Napakalinaw po ng warning mga kapatid. Siguro naisip ni Mrs. Lot, sayang naman ang aking pinagawang mansyon. Sayang naman ang aking granite na tabletop sa aming kitchen. Sayang naman ang aking dual washing machine with dryer. Sayang naman ang aking mga SUVs. Sayang naman ang aking mga halaman. Siguro nakikita niyo yun. Pero malinaw na malinaw, huwag kayong lilingon at hindi pinakinggan. Kaya ang asawa po ni Lot ay nanigas, naging pillar of salt. Pero mga kapatid, huwag tayong mag-focus sa idea na napakatindi ng nangyari sa mga nag-disobey. Dahil first of all, ini-establish na natin ang katotohanan that God is wise and merciful sa pagbibigay niya sa atin ng warning. Sino po dito nagpapasalamat na mabuti ang Panginoon? Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Mabuti siya. Kaya tayo may salita ng Diyos. Kaya po tayo nag-aaral dito sa church para mapag-aralan natin at maunawaan natin ang mga warnings kung paano ito i-apply sa ating buhay. Sa buhay po ba natin ngayon, post lang tayo saglit, meron po ba kayong naaalala na warning na nabasa nyo, na napakinggan nyo? I'm praying mga kapatid na at this moment, nag-i-start na po tayo na isip-isipin natin kung ano yung pwede maging resulta nito sa buhay natin. At pangalawa pong katotohanan tungkol sa mga warnings ng Panginoon ay ang mga warnings ni Lord ay nagpapakita ng kanyang pagkalinga sa iyo at sa akin. Sabi natin kanina sa ating panimula, mahal ka ng Diyos. Concerned siya sa buhay mo. Gusto niya tayong protektahan. Amen po ba? Gusto niya tayong i-spare sa kapahamakan na dulot ng ating kasalanan at ng mundong ito. Kahit yung mga nakapaligid sa atin, gusto niyang protektahan. At sa kanyang pagpoprotekta, doon natin ma-experience ang kanyang blessings at ang kanyang grace. Isa po sa pinakamagandang mga kapatid na imbento na sangkatauhan ay ang tinatawag na navigation system. Dalawa po yung pwede natin makita sa ating mga cellphone. Nandyan ang Google Maps, nandyan ang Waze. Pero alam niyo po, believe po sa mga tao na talagang parang yung Waze nandito sa brain nila. Nandiyan po sila, Tito Lindy, grabe. Kahit anong tanong mo dyan, alam pasikot-sikot. Ako po, napakahina ako po sa direksyon. Tinatawanan po ako ng aking asawa dahil papunta lang po ako ng church. Nag-Waze pa ako. Ang ano ko naman po noon, ang aking paliwanag naman doon, kasi sa Waze, makikita mo yung areas kung saan mabigat ang daloy ng trapiko. So makikita niyo po iyan na posibleng yung daan mo papunta sa iyong destinasyon ay nakamarka sa linyang asul. Di po ba? Ibig sabihin po niyan, iyan ang susundin mo, huwag kang pupunta dito. Okay? Itong triangle na to, ito po yung nagsisimbolo na yung sasakyan. Kaya lang, pwede sanang diretso ang iyong biyahe. Ngunit pagdating sa bandang ito, sinasabi sa ng navigation system na pula ang linya. Ibig sabihin po nun ay, pag pula, halos standstill ang traffic. Hindi ibig sabihin na talagang traffic, kundi halos ang bagal lang talaga. So bibigyan kanya ng option na mag-reroute. So pupunta ka sa kanan, dadaan ka, at pupunta ka pa rin sa destinasyon. Pero ang maganda po sa mga ganyan, pinapakita din po in real time kung merong aksidente. Kaya makikita niyo po sa logo na ito na parang dalawang sasakyan na nagbanggaan at may kislap sa gitna. Ibig sabihin po noon may nagbanggaan.
Alam niyo po, nakakatuwa. Ngayon po sa Waze, matagal na po ito, pwede na mag-comment ang mga users kung ano nangyari. So pagka nagtingin po kayo dyan, may kulay green na messaging, pag-click nyo po doon, madalas pagmumurahan. Grabe, bakit traffic dito? Na-traffic po kami sa Skyway. Sinisisi ng mga tao si Bruno Mars sa Norte. Ganong katindi, alam mo na kagad. Lalo na po nung nakaraang 2 linggo na napakalakas ng ulan, naalala nyo po, traffic po sa NLEX. Sabi ng NLEX ay ng Waze, mag-San Simon exit kami kahit nasa San Fernando kami. May exit po doon. Sabi niya, kung mag-exit kami doon, hindi nagagalaw yung traffic. Sabi ko, pag hindi gumalaw ang traffic, yung mga anak ko gagawing zoo ang sasakyan namin. So kailangan umaandar kami. Kaya sinunod namin, via MacArthur Highway daw kami, so alternative po iyon, hindi lang po na-update kaagad ng Waze na sa lahat halos ng kanto ng dadaanan namin from San Fernando to San Simon ay puro bahana. Kaya grabe, nakikita ko po yung pagganon ni Bishop sa kada tubig. Ako naman, ang hirap talaga. Bahang-baha. And then may magsasabing baha. So kakayanin pa rin. Pero there are times or areas na hindi ka nawawarningan. Iyon po yung nagagawa kapag merong warning device sa buhay natin. Makakapag-desisyon ka if you will follow the advice, pero may choice ka din na hindi. Kaya tignan po natin sa buhay natin, meron pong, magbibigay lang po tayo ng specifics ngayon, na meron mga timely warnings. Napaka-relevant na warnings ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. So saksihan po natin ang ilan sa mga ito. Number 1 po, alam niyo po ba na may warning sa atin? Ang Biblia, ang salita ng Panginoon, tungkol sa anger? Meron po yan mga kapatid. May kilala po ba kayong magagalitin? Wala dito niyan, di ba? Walang bahid dyan. Walang sumisigaw sa elevator ng ano. May pila rito Senior ba yan? Maganyan. Wala, di ba? Wala dito niyan. Right? Pero alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, tungkol po sa anger, kung magagalit kayo, huwag kayong magkakasala. So parang ina-acknowledge ng Panginoon dito, kitang-kita natin, na okay naman na magalit. Kasi part ito ng human emotions. Pero ang bilin at warning sa atin ay, huwag kayong, tuloy niyo po, magkakasala dahil sa galit natin. Sabi ng verse natin, ano pang isang warning? Huwag niyong hayaang matapos ang araw, nagalit pa rin kayo. At huwag niyong bigyan ng chance ang kaaway sa buhay mo at sa buhay ko. Grabe po ang nagagawa ng galit. Tama po ba yun mga kapatid? Naninira ka. Pero higit sa lahat, please do understand na tayo po ay nagkakasala kapag hinayaan natin ang galit ang magkontrol sa buhay natin. Pag nagmamaneho ka at galit ka, hindi ka makapigil sa pagpindot ng busina. Tama? Pag galit ka, habang nakapila ka sa food court, mamaya, hindi mo may enjoy ang lunch mo. Tandaan mo sa buhay, may hindi talaga may iwasan. Pipila ka ba naman ng lunch sa isang mall sa food court? Natural, may makikita ang kahabaan. Pero ganun sa buhay natin Valid naman na magalit ka, pero huwag ka namang magkasala patungkol doon. Napaka-destructive po na human emotion ang galit. Pero dapat ma-realize natin, ano yung mga triggers sa buhay mo? Ano yung nagpapakita nito na parang masasabi mo, magfo-fall ako dyan, kailangan iwasan ko yan. Alam niyo po, ang pinakamasaklap nito, sige, naintindihan natin, mga kapatid, that anger is an emotional issue. Pero higit sa lahat, tignan mo rin na baka ang galit mo, kapatid, ay nakaugat sa isang spiritual na issue. Malayo ka na ba sa Panginoon? Kaya ka magagalitin. Kaya tignan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, salamat, hindi ka ganon. Amen, amen. Salamat po sa pagngiti. Salamat po sa pag-acknowledge. Amen. And in other versions, makikita po natin, ang binanggit nila ay, be angry, but do not
Sin. May natututunan po ba tayo mga kapatid? Amen? Amen, amen. Kaya nga po, bakit? Kasi when we understand yung word na yan, napaka-powerful ng emotion na yan, pero pwedeng magamit mo yung salitang iyan in a righteous way. Naalala niyo po, nung si Jesus dumating sa templo, ano pong ginawa niya sa mga tables? Finlip niya. Gumawa siya ng latigo at pinalayas niya yung mga nagbebenta doon. Bakit? Kasi yung kanyang zeal, yung kanyang galit ay napaka-righteous. Ito ay para sa hustisya ng paglapit ng mga tao na mas madali dapat sa ating Panginoon. Nagalit siya dahil pinahirapan ng mga taga-simbahan ang paglapit ng mga tao sa Diyos. So pwede kang magalit nang hindi nagkakasala. Right? Pwede kang magalit kapag ang gobyerno natin ay corrupt. Pwede kang magalit kapag inaapi ang iyong kapwa. Pero hindi yun pwedeng magdulot sa'yo na manakit ka or gumanti ka. Dapat i-acknowledge mo pa rin yung emotion na yan. Kaya nga ang paalala sa atin, huwag mo hayaang i-dominate ka ng kasalanan na yan. Ng kasalanan, bunga ng anger. Bakit? Pag pinahahaba mo yan, nakokontrol ka niyan. Kaya sabi ng verse natin, huwag nating hayaan na matapos ang araw na galit pa rin kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, galit ka pa ba sa akin? Bati na tayo. Ayusin na natin ito. Pastor, ang pagkakaunawa po nila dito ay huwag matutulog ng may sama ng loob. Bibigyan ko po kayo ng 10 segundo. Baka naman po meron kayong mga ka-church dito na may nakasamaan kayo ng loob. Okay? Meron po ba? Kung wala naman, bigyan ko lang po kayo ng kaunting comment doon. Ang saya-saya natin dito, close tayo lahat, di po ba? Tapos mag-aaway kayo, hindi kayo magkakaunawaan. Bakit hindi na kayo mag-church? Bakit pag nag-away kayo, damay na ang pagsisimba? Hindi ganon, di po ba? Kaya sana po kausapin tayo ng Panginoon at tumugon tayo ng tama na makipag-ayos po tayo sa ating kapwa. O, nasa church kayo. Pinasukan mo ba naman ng business yung cell group? Pinautang mo. Nung hindi na nakabayad, galit na galit ka sa simbahan. Magpi-PM kayo sa Facebook ng church. Meron po bang pastor dyan na pwede makausap tungkol po sa buhay ng inyong miyembro dyan? Teka, miyembro din namin to Bakit damay-damay na tayo lahat ngayon? Kaya, wag nating hayaan na tumatagal po yung mga ganyang emotion. Amen po ba Dan? Yes, okay. Ang saya-saya nyo, mga kabataan. Tapos nagkainlaban kayo. Di ba? Sweet-sweet na kayo. Nag-break kayo. Samahan ng loob mo. Hindi ka na nagsimba. At dinadamay mo na ang buong church. Ano ba yung mga taga-Zion? Mga cheater kayo. Hindi ba kayong dalawa lang yun? Ba't nadamay na kami lahat? Nakukuha po natin? Dapat wag nating hahayaan yung mga emotions na yan that would cause us to fall na mag-commit ng kasalanan. Ayusin natin ito mga kapatid. Kaya nga pangalawa pong warning sa atin, 'di ba? If you let anger na magbukas ng door sa buhay mo, magkakaroon ng headquarters ang kaaway. Huwag mo nga hayaan. Ang unang headquarters mga kapatid, tree house lang Pinatagal mo yung galit mo. Hinayaan mo magtayo ng bahay. Pinatagal mo pa ulit. Hinayaan mong magtayo ng, pambihira, nagtayo ng SM Grand sa buhay mo. Nagkaroon pa ng business yung demonyo, nagyaya pa na marami. Nagpatayo pa ng residence. Huwag ganon mga kapatid. We should understand na very dangerous yan, kaya we should heed yung warning ng Panginoon tungkol sa atin. So kung may warning siya regarding anger, may warning din ng Bible tungkol sa bitterness sa buhay natin. Nabanggit po natin ito few Sundays ago. Kapag nagagalit ka, di ba, parang somehow yung heart natin nagiging bitter. Meron tayong mga nakakainisan, ganyan. May mga sinasabi tayo na kinukwento natin sa iba na pwede naman siguro hindi mapakinggan, di po ba? Kaya yung verse po na binanggit natin, naalala nyo, sikapin yung, mamuhay na kasundo nyong lahat. Iyan pong gusto ni Lord. Ayaw niya na nakikita sa kanyang tahanan, nag-aaway-aaway ang mga kapatid.
Papayag ba kayo mga magulang na ang mga anak nyo nag-aaway sa sasalpukan lang? Hindi aawatin nyo, di ba? Pag hindi nyo maawat, susulsulan nyo na lang. O sige, bugbugin mo pa, ganyan. Ang kulit nyo ha. Hindi ganun ang Panginoon. Pag nag-aaway-aaway tayo, gusto niya ayusin niya tayo. Bakit? Hinahayaan natin na magkaroon ng crack ang relationship natin at papasok at magbibida-bida na naman doon ng kaaway. Kaya sabi ng verse na ito, at mamuhay kayo ng, tuloy niyo po, mamuhay kayo ng banal. So meron bang relationship, ang living righteously, o yung to be set apart sa ating Panginoon, sa pagkakaroon ng pamumuhay ng peace with each other? Meron. If you are not holy, I'm not saying na perfect, di po ba? Hindi ibig sabihin na wala kang kasalanan. Kung hindi ka nagpapakabanal, natural, hindi mo kakayanin na mamuhay na kasundo ang bawat isa. Ngayon, mukhang magigets nyo na kapag meron kayong mga nakakausap na tao at wala siya ibang ginawa kundi siraan ng iba, natural, hindi niya pinagsusumikapang mabuhay ng banal. Huwag niyo pong isipin ng ibang tao, isipin natin sarili. Ganyan ka ba makipag-usap? Ganyan ka ba magkwento ng iba, sa ibang tao, tungkol sa ibang tao? Mga kapatid, ayusin na ito. Bakit? Kung hindi niyo makikita ang Panginoon. Ibig sabihin, when you set apart yourself for God, mas nire-reveal ni Lord ang sarili niya sa buhay natin. So wag daw tayo maging bitter. Kagaya po na sinabi sa verse 15. Siguraduhin yung verse 9, na-experience nyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin po, tignan natin ang bawat isa, bantayan natin kung na-experience ba nila ang grace. Hindi pwedeng ikaw lang nakaka-experience ang biyaya ng Panginoon, dapat lahat din. Bakit po? Sabi sa yellow words, basahin natin lahat, huwag kayong maging bitter. Pwede bang paalala mo sa iyong katabihan? Sige nga, huwag kang maging bitter. Dahil lang sabi ng kasunod ng mga salita ay nakakagulo lang yan at nadadala pa ang iba. Mga kapatid, sabi sa verse na yan, siguraduhin mong maranasan ng iba ang grace. Pag ikaw ay nagiging bitter, you are missing the grace of God. Malinaw po, yun po yung binabanggit ng verse natin. And don't forget that by the grace of God, we are saved. We were forgiven. And by His grace, sustained tayo mga kapatid. Ginagabayan tayo ng Panginoon para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tinanggap tayo muli sa kanyang pamilya. Sino po dito nagpapasalamat na napakamabiyaya ng ating Panginoon? Amen? Mga kapatid, grabe. Dahil sa kanyang biyaya, kaya pwede rin tayo magpakita ng biyaya sa ibang tao, ng habag sa ibang mga tao. Kapag ikaw ay bitter, nami-miss mo ang spiritual blessing na ito. Pag hindi ka nagpatawad, mami-miss mo ang spiritual blessing na ito. Kapag ikaw ay nag-harbor ng anger, makikita mo, magtatayo na naman ang headquarters ng kaaway sa buhay mo. Kaya medyo mas inarrow down pa natin mga kapatid. Okay lang ba? Tungkol sa bitterness, mga kapatid, number 1, bitterness is poison to your heart and soul. Alam niyo po, walang matinong tao ang iinom ng poison unless na gusto niyang kumawala sa kanyang sitwasyon na pinagdadaanan. Doon na sila nagtitake. Pero tayo mga kapatid, maamoy lang natin ng isang pagkain na hindi na magandang amoy, hindi mo nakakainin. Right? Kasi nga alam mo, delikado sa iyo yun. Ganon din ng bitterness. Tandaan mo na ang bitterness ay para itong isang ugat ng isang halaman na pwedeng lumaki pagdating ng panahon. I-consider natin ito kagaya ng sinabi ni Greg Laurie na baby giants. Na ang bitterness na yan, kapag ikaw ay nag-entertain yan, para mong iniinom ang poison at nalalason tuloy ang iyong kaluluwa, ang iyong puso. Kaya ang warning ng Panginoon sa atin, wag. At alam ko naman na hindi kayo magiging bitter. Pangalawa mga kapatid, pinakamasaklap sa lahat, ay itotorment ka ng pagiging bitter mo. Pinaparusahan ka, para kang tinotorture. Yung word po na torment ay galing po sa Amplified Version.
Alam niyo po, iniisip natin, ba't kaya ang gulo ng buhay ko? Ba't kaya hindi ako makapag-isip ng tama, ng tuwid? Kasi there's something in your heart, in your life, that's tormenting you. Pinapahirapan ka. Hindi ka nakikipag-ayos. Makikita mo yung post niya. Gusto mong sagutin, gusto mong tablahin. Pero hindi mo magawa kasi mukha kang bitter. Pero hanggat di mo nadidil yan, mga kapatid, ito-torment ka niyan palagi. Lahat ng gagawin ng taong yon, akala mo tungkol na sa'yo. Nagiging paranoid ka tuloy. At pangatlo, mga kapatid, isa sa lahat na pinakamasakit na nangyari, bitterness will corrupt and defile the people around you. Ang ganda ng image mo sa iyong kapatid. Kaya lang nakwentuhan ka tungkol doon sa taong yon. Bago pa tuloy nila na-meet ang taong yon at makilala, meron na tuloy silang preconceived na ideya kung anong pagkatao mo. Mga kapatid, tandaan nyo, ang pinakamasaklap sa lahat yung masira yung reputasyon natin. Tama ba yon? Pero sa biyaya ng Panginoon, hayaan natin na siya ang mag-ayos nito. Pero kapatid, huwag ka namang manira ng iba. Sa pagkukwento mo, ayusin mo na ito sa Panginoon kasi lilitaw at lilitaw yan. Kahit anong pagtatago mo, natural sa tao na sumingaw kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. It will definitely contaminate and it will definitely corrupt others around you. Kaya mga kapatid, paalala lang, sige na please, mahabag ka naman sa mga asama mo at mahal mo sa buhay. Okay? Tama na yung pagkukwento. Kapatid, kung ikaw yung after mong maghanda ng almusal, nasa kanto ka ng inyong street, kausap mo ang iba, nakaganong ka pa, pinagkukwentuhan niyo yung mga kapitbahay niyo, itigil mo na yan. Right? Tapos pupunta ka ng church, paano mo sila i-invite? Kapatid, kung ikaw isang human CCTV, na pag may nagsigawan sa kapitbahay, nakikinig ka agad, titignan mo kung ano nangyari doon. Kapatid, tigil mo na yan. Mas marami pa tayong magandang paggagamitan ng oras natin. Amen? Kung Facebook ka ng Facebook, tapos ang ginagawa mo lang, istokin lahat ng mga lumilitaw na issue sa panahon natin ngayon. Kapatid, itigil mo na yan. Okay? Nagkokos ka lang ng bitterness. Minsan akala mo yung pagiging maraming alam ay strength mo. Yung pala ay lalasunin ka ng pagiging ganyan natin. Kaya mga kapatid, action agad tayo. Regarding po sa warning, may maganda pong sinabi si Charles Spurgeon tungkol po dito. Sabi niya, when the town is on fire, our house cannot be too far from the flames. Kunyari, di ba, minsan nagpo-post po tayo sa ating mga group chat, sinasabi niyo, please pray guys, may sunog po dito sa street namin. Natural, anytime. Kung talagang hindi maganda nangyari, hahanginin niya, naaabutan ng bahay mo. Kung may salot daw abroad, gaya ng COVID po no nakaraan, di ba? Nagpe-pray tayo na wag dumating. Pambira, gasolina lang pala yung katapat, nakarating tuloy sa atin. Daming namatay. Ganon talaga, maaabutan tayo. Ganon din mga kapatid, kapag mas malayo tayo sa mga ulupong, mas malayo na talagang maabutan tayo at makagat tayo. Kung mas malayo tayo sa pag-conform natin sa sanlibutan, much better. Kaya sa lahat daw ng mga true believers, sabi niya, patunugin daw natin ang trompeta, magbigay tayo ng warning, magpatunog tayo na magsasabing titingin sila sa lahat at papainggan ka. At sabihin daw natin, na i-separate daw natin ang buhay natin mula sa normal na ginagawa ng mundo. Nasa mundo ka, pero hindi ka kabilang sa mundo. Yan ang tatandaan natin. Alam niyo po, kapag walang warning, matindi ang nangyayari sa buhay natin. Naalala niyo po, recently, sa Hawaii, may tinatawag silang apocalyptic na wildfires. Alam nila, may nasusunog na. Pero hindi nila ina-expect na magiging malawak ang scope ng wildfire na ito. Inabutan po ang maraming mga establishments. At sabi po ng governor ng Hawaii, si Josh Green, ang kanyang estimate daw ay 1,700 buildings ang naapektuhan nito. Napakadami mga kapatid. Subalit ang namatay daw po nasa 55 na, nakakalungkot. Pero hindi ibig sabihin nun na final na yung number nun. Bakit? Baka marami pa silang hindi na nakita.
Kaya yung full effect ng devastation nito, marahil hindi pa makikita kaagad ngayon, kundi lilitaw na lang months after ng pangyayaring yan. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, yung mga calamities na yan, dumadating sa buhay without warnings. Pero salamat na lang na ang calamities ng buhay ay pwede mong maiwasan dahil sa warning ng ating Panginoon. Ang warning ni Lord dumarating bago ang mga disasters sa buhay. Amen po ba Dan? Pwede po ba natin palakpakan si Lord dahil totoo yun? May warning siya sa iyo at sa akin. Pwede mo maiwasan. Bakit mo maiiwasan? Ayaw ng Panginoon mapahamak ka. Mabuti ang Panginoon. He cares for you and for me. At yun po ay katotohanan sa mga warnings niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ano pong pwede nating baunin bago tayo maghiwa-hiwalay sa umagang ito? Tandaan lang po natin ang mga simpleng katagang stop, look, and listen. Stop. Ibig sabihin, kung may anger at bitterness ka sa buhay, tigil mo na yan. Lason yan sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. May problema ka sa taong yon, mag-pray ka, mag-usap kayo. Ayusin nyo ito. Okay? Magugulat ka, nile-level up ng Lord yung taong yon, ikaw hindi ka na makaangat. Kakaisip mo sa kanya. Tigil na natin to. Sabihin mo sa iyong katabi, tigil na yan. Tigil na natin yan. Tigil na natin yan. Pangalawa po ay, tignan daw natin. Bakit tignan? Sabi mo nga, pastor, huwag mo nang tignan yung buhay ng iba. Itigil nga natin yung pagmamarites. Pero huwag mong itigil yung pagtingin sa iba kung okay pa ba siya. Kung ayos pa ba yung buhay niya. Checkin mo kung nakakaranas ba siya ng biyaya ng Panginoon. Kung okay lang na magsalita ka para maprotektahan mo siya, make sure na nag-pray ka. Pero gitsalat, ang goal mo dapat ay, kapatid, gusto kong maranasan mo na mabiyaan ka ng Panginoon, itigil mo itong ginagawa mong ito. Ayusin mo iyan. Kasi gusto ng Lord, pinagpapala ka sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Kung merong cell group na nagsabi sa yung, tignan mo mabuti ginagawa mo, makinig ka. Huwag mo sabihin pakialamero kayo lahat. Nangingialam kayo ng buhay. Bakit? May mga jowa ba kayo? Huwag mong pakialaman yung pangungutang ko. Magbabayad naman ako after 30 years. Mga ganun mga kapatid. Pero tignan mo lang, ang point lang natin ay, kung may napapansin ka sa mga dati mong friends na hihirapan, tulungan mo. Magpagamit ka sa Panginoon. Checkin natin na lahat. Nakakaranas pa ba siya ng biyaya ng Panginoon o nandito siya at medyo tagtuyot na. Checkin natin mga kapatid. Alagaan natin ang bawat isa. Kung wala pa po kayong cell group, mga kapatid, sama po kayo sa isang cell group. Pag in-invite kayo, punta kayo doon. Kahit plastikin mo muna yung ngiti mo sa una, okay lang po. Ganyan. Ano po itong card? Ba't binabalik-baliktad nyo pa? Ganyan. Diba? Ano ba yung pagkain nyo? Donut? O di magdala ka next time. Ayan, right? Ibig sabihin lang, sama ka lang. Mukha lang siyang awkward sa simula. Pero usually, sabi ng verse natin noong nakaraan, ang kaibigan ay nagmamahal, pero ang kapatid ay nananatili kapag ikaw ay may problema. Right? Pagka nagkakabanggaan na, medyo lumalalim ang relasyon ng bawat. Palakpakan po natin si Lord mga kapatid. At pangatlo po ay makinig tayo. We should heed the warning of our God. Hindi po nakinig si Adam at si Eve. Hindi din nakinig si Cain. Hindi rin nakinig ang asawa ni Lot. Mga kapatid, right now, God is giving us the opportunity na mabiyaya siya. Kahit nagkaasala tayo, hindi niya tayo pinaparusahan kaagad. Dahil hinihintay niya tayo na ayusin natin ang pagtugon natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, it's time to choose obedience. Sabihin nga po natin ng malakas, pagsunod. Amen. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Right?
Kaya mga kapatid, paanyaya sa ating lahat, gawin natin ito ngayon, simulan na natin ito, lumapit tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Kanya, at magsuko tayo ng ating mga buhay. Kaya after stopping, after looking, at pag nagawa mo na yung listening, we should start right now. Simulan na natin ito. Umaksyon tayo kaagad. At tandaan po natin mga kapatid, we should obey God completely and immediately. Sabihin nyo nga po ulit, completely and immediately. Immediately. Sabi nga po ni Pastora Divine, nung lumalaki po si Pastor Eldan, at narinig nyo po ito sa tahanan nyo. Kunyari, pinaguhugas tayo at hindi tayo sumunod kagad. Mga bata po ngayon, matinik Pag inutusan mo, wait! Galing no? Tayo noon, pag hindi tayo kumilos, grabe, may lilipad ka agad Ngayon, hindi mo mapalipad. Mahal ang bilihin Pero ngayon, wait! Sa puso ng bata, susunod naman siya. Kaya lang after 1 month. Pero sa mata ng magulang, urgent na. Bakit? Baka ipisin, baka langgamin. Mas matinding trabaho ang lilinisin. Kaya sabi po ng aking napakabuting nanay, that delayed obedience is disobedience. Hindi ka sumunod kagad O di, akala mo maghihintay ang mundo sa'yo? Mga kapatid, minsan sa buhay po ganun I-delay mo yung pagsunod kay Lord, akala mo mabiyaya siya. Pero minsan may mga season pala na talagang full extent mo mararanasan ang kanyang biyaya. Kaya sunod na tayo sa Panginoon kaagad. Amen? Minsan naman susunod tayo, kaya lang partial lang. Hindi yung buo yung susundin natin. Kunyari paghuhugas na naman. Naghugas ka, kinalimutan mo yung kaldero. May kilala po ba kayong ganon? Wala dito niyan. Sandok may kanin pa. Ano nangyayari? Lilinisin ulit at makakarnig ka pa rin. Napakasakit, Pastor Eldan. Right? Mukhang ganon din sa Panginoon Hindi mo sundin lahat. Akala mo, mararanasan mo yung pagpapala ng Panginoon. Pero mga kapatid, hindi mo pwedeng sundin yung kaparanggot lang na gusto mo. At hindi mo susundin yung masakit sa'yo. Kaya nga ito sinabi ng Panginoon to give us a warning. Dahil sa buhay natin, merong calamities kapag hindi ka sumunod sa ating Diyos. Meron po isang napakalakas na tao na hinirang ng Panginoon sa kanyang bayan para iligtas ang bayan na ito mula sa pag-uusig ng mga Pilisteo. Ang pangalan po niya ay si Samson, naalala nyo. Kaya lang sumusunod naman siya kay Lord. Problema, may chick siya. May babae siya. Babaeng to, hindi nila kalahi, hindi nga pwedeng ganun Kaya lang, enjoy niya Hindi naman siya pinaparusahan ni Lord kagad, di po ba? Enjoy lang. Sunod naman siya kay Lord, gagawin pa rin yung pinapagawa ni Lord, pero paggabi, nandun siya. Kaya lang, mga kapatid na masaklap, inassume niya na ang kanyang disobedience, walang mangyayari sa buhay niya. Until such a time na pumutok na ang pinakamangyayari sa buhay niya. Binuking niya yung secret niya sa kaaway, na hindi nga niya dapat gawin, hindi nga dapat pahawak yung buhok niya Ngayon, sabi niya, nung napansin niya na sumigaw na si Delilah, sabi niya, andito na yung mga kaaway, Samson, iligtas mo yung sarili mo. Sabi ni Samson, ay, papagpagin ko lang to. Sisiw lang to, para lang to sinulid sa akin. Until such a time, na napansin niyang, wala na sa kanya yung pabor ng Panginoon. Ano ginawa sa kanya? Hindi lang siya hinuli. Tinanggal yung mata niya, mga kapatid. Tapos, yung lakas niya, ginawa siyang entertainment ng kaaway. Would you imagine yourself, anak ka ng Panginoon, namatay ang Diyos para sa'yo at para sa akin. Kaya lang pinagbibigyan natin yung kasalanan paunti-unti. Hindi mo ba alam gaano ka pinagpipiestahan ng demonyo? Kada nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Yung iba pa nga mga kapatid, meron pa silang premiere showing ng buhay mo. Hindi ka pa babagsak pero alam nila pabagsak ka na. Pero nag-e-enjoy na sila. Ini-imagine nila, pinagpepiestahan ka na. Dahil di tayo sumunod sa ating Panginoon.
Ngayon, natagpuan mo ba yung sarili mong nasa situation na hindi ka sumunod sa Kanya immediately and completely? Yes, lahat naman po tayo meron. Dumating ba sa buhay mo na ganyan? Ano pong naging resulta sa buhay mo? I'm not saying na talagang sinasabi ni Pastor Eldan, i-torture ko yung sarili ko sa mga kamalian ko dati. Pero gusto lang ipakita po ng Panginoon na kung pwedeng maiwasan mo, iwasan natin. Iwasan natin. Kaya ka nga mahal ng Panginoon eh. Kaya nga tawag sa'yo, princess, prince ng dakilang hari. Tapos ipapaganyan lang natin yung buhay natin. That's why yung warnings ni Lord, hindi ito judgment, but a mercy and love at concern ng Panginoon sa atin. Meron bang sinasabi ang Panginoon sa'yo sa moment na ito? Kinakausap ka ba niya? May dapat ka bang kausapin? May dapat ka bang itigil? Gawin na natin ito, kapatid. Baka naman may sinasabi ang Panginoon, may dapat kang ibigay sa Kanya. Pero hanggang ngayon, sa'yo pa rin. Kasi dumaan yung August 8 Lazada Shopee sale. Kailangan mo makabili. Right? Pero baka sinasabi niya, ipakita mo sa akin pananampalataya mo. Tapos hayaan mo ang kumilos. Ayaw mong gawin. Kaya hindi mo tuloy ma-experience yung power, yung blessing ni Lord na promise niya sa'yo matagal na. O baka naman iba sa inyo ay sinasabihan ng Panginoon, magpatawad ka na, kapatid. Ayusin nyo na ito. Kausapin mo kung sinasabi talaga ng Panginoon na kausapin mo. Ayusin mo ito. Huwag mong hayaan na tumagal pa ito sa buhay mo. Later on, bansa na yung itatayo ni Satanas sa puso mo kapag hindi ka kumilos. O baka naman pinag-iingat ka ng Panginoon sa isang relasyon. Iwasan mo. Takbuhan mo kung maaring takbuhan. At tandaan natin, mga kapatid, baka naman yung iba sa inyo kinakausap ng Panginoon na next week mag-attend ka sa encounter. Sabihin mo, ano ba yan? Bakit na lang lahat ng holiday pinipili ng Zion para may gawain? Nasasakal na. Hindi totoo yun. Kasi nga, mas may oras tayo para magkaroon ng focus ang tao, para magkaroon ng pagbabago sa buhay niya at sa buhay ko. Mamaya may pre-encounter na 1:30. Punta kayo, painggan nyo, magtanong kayo doon. At gaya naming lahat na nakaranas nito, mukhang hindi na namin babalikan yung dati naming buhay. At tandaan nyo po sa word na binasa natin kanina, sa pagsunod sa Panginoon, may great reward sa Lord. Dahil yun naman ang totoo eh. Hindi ito makukuha sa kanta-kanta mamaya. Hindi ito makukuha sa laki ng bigay mo. Pero tandaan natin na ang pagpapala ay makakamtan sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Sabihin nga natin, pagpapala. Amen. Makukuha natin yan sa pagsunod natin kay Lord. Sino po dito, nung gusto mong maranasan yung matinding pagpapala ng Panginoon, pwede po ba nating palakpakan si Lord? Amen? Amen. Grabe, no? Ang bait ng Panginoon. Winarningan ka na para maranasan mo yung pagpapala. Napakabuti ng Diyos. Kaya itigil na natin ito, mga kapatid, kung ano man yung mga pakana ng kaaway sa atin. Pero isang paalala lang po bago tayo mag-pray. Tandaan natin na we don't obey God because He will bless us. Amen? We obey because we love Him. Hindi ka susunod kasi mukhang pagpapalain ka ni Lord. Susunod ka kasi mahal mo siya. Tatay mo siya. Diyos siya. Ibinigay niya lahat sa atin. At yun lang ang hinihingi niya, yung pagsunod. Siya na yung naghirap sa lahat. Siya na yung nagpapao sa krus para sa kanyang katawan na maibigay sa atin para mabigyan tayo ng buhay. Pagsunod ang gagawin natin. Kaya mga kapatid, habulin mo siya dahil mahal mo siya. Pero sa iyong paghabol sa Kanya, masusumpungan mong nasa tabi mo lang pala palagi ang Panginoon. Kaya sa mga warnings ng Panginoon, i-take natin to not as His judgment, but His love and concern sa bawat isa sa atin. Sino po dito nagpapasalamat sa mga natutunan natin ngayon? Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, nandito po kaming lahat, nag-o-offer ng aming sarili sa inyo. Kitaan niyo po ang aming mga puso. Kitaan niyo po, Lord,
ang mga sarili namin na kung wala kayo, Panginoon, wala rin kami magagawa sa buhay namin. And maybe, Lord God, lahat ng ika nga ay kasamaan or sabi ng mundo, kamalasan sa buhay ko, ay baka bunga po ng aming disobedience sa inyo. Kaya Lord, today, we just want to honor you and appreciate you, Lord God, na sa pagbibigay nyo ng salita, pwede pala naming maiwasan ang buhay na maasim, tuyo, upang maranasan namin ang buhay na mabiyaya. Salamat, Lord God, because you also gave us the opportunity and the chance para tignan ang aming mga kapatid, chicken, kung okay pa ba sila. Pero git sa lahat, Lord God, nagpapasalamat po kami na kayo po ang Diyos na concern sa amin. Kaya kung okay lang po mga kapatid, taas natin ating mga kamay. Lord, nandito po kami ngayon, nagsusuko ng aming mga buhay, nagpapasalamat sa inyong warning. And Lord, by the power of the Holy Spirit, equip us para masunod po namin kayo without delay. At pagpalain niyo po, Lord God, ang inyong mga anak na nandito sa church, even po ang aming bishop at ang aming pastora na magtatayo ng gawain sa ibang lugar. I-prepare niyo rin po, Lord God, lahat ng mag-encounter. At git sa lahat, Lord God, tulungan niyo po kami na makita namin na mahal niyo kami. At hindi niyo kami binibigyan ng warning para mahirapan kami or maging KJ ka sa buhay namin. Truly, Lord God, you love your children and help us to love you more each day. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Purihin po natin siya. Gamitin po natin yung lyrics ng kantang ito para maging tugon natin sa kanyang pagmamahal. Awitan po natin ating Panginoon.